Ang atin pong tatalakayin, sinusubok na pananampalataya. Last Thursday po, lumalagong pananampalataya. Ngayon naman, sinusubok na pananampalataya. Ang mga talata na ating susuriin ay magmumula sa Hebreo chapter 11 at ang version ng Biblia na ating gagamitin ngayon ay ang bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at sa English po ay New American Standard Bible. Napag-aralan natin nung nakaraan na mahalaga po yung pagkakaroon natin ng pananampalataya at nararapat na lumalago yung ating faith. So yung pananampalataya mo, nararapat na nag-grow yan. Nararapat na umuunlad, tumitibay at lumalago iyan. Sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa tulong po ng gawain nating ito, mas maunawaan pa natin yung kahalagahan ng pananampalataya. Mas maunawaan pa natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Bakit nga ba mahalaga na meron tayong pananampalataya? Ayun nga po, sa verse 6 sa chapter 11 ng Aklat ng Hebreo, basahin po natin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. And without faith, it is impossible to please Him. Ang layunin or purpose ng ating buhay ay to please God, to glorify God. Ang layunin ay mabigyang kasiyahan natin ang Diyos at ang kalugdan tayo ng Diyos. And sinasabi nga po sa talatang ito, it is impossible to please God kung wala tayong pananampalataya. Ganyan kahalaga kung bakit ang isang tao ay dapat magkaroon ng tama at biblikal na pananampalataya sa Diyos. Dapat po pala, ikaw at ako, tayo po ay merong pananampalataya sa Diyos para kalugdan tayo ng Diyos. At sa ating nga pong pag-aaral, tayo na mga mananampalataya ay patuloy namang lumago sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. And dito nga po sa Aklat ng Hebreo, particular sa kabanatang ito sa chapter 11, ay nakatala yung mga pangalan ng mga taong merong matinding pananampalataya, na meron silang masisidhing pananampalataya at kinalugdan sila ng Diyos. Na yung kwento o istorya ng buhay nila ay kapupulutan natin ng aral at inspirasyon ngayon. Para tayo naman po ay magpatuloy sa pananampalataya at pagpapaunlad or pagpapalago ng ating pananampalataya. Ang ating main verses po ay babalik-aralin natin yung kwento ni Abraham, part ng story ni Abraham kung saan sinasabi ng Biblia na sinubok ang pananampalataya ni Abraham. And makita natin kung ano yung kaugnayan at kung paano yung aplikasyon naman ito sa ating buhay ngayon. Basahin po natin ang ating mga pangunahing talata sa ating pag-aaralan ngayon sa Hebreo chapter 11, simula sa verse 17 hanggang 19. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was offering up his only begotten son. Sa 18, na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao, at sa matalinghagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Kung familiar po tayo kay Abraham or familiar tayo sa kwento ni Abraham, makikita natin na noon pa man, sa simula pa na siya ay tawagin ng Diyos, hindi lang po sa tagpong ito na ating binasa, kundi noon pa man po, nung simula na siya ay tawagin ng Diyos, ang makikita natin ay patungkol sa pagsubok or test ng kanyang pananampalataya. Sa kasaysayan, bago itong pangyayari na iaalay ni
Abraham si Isaac, sa pagtawag pa lang kay Abraham noon, sinubok na ang kanyang pananampalataya. Balikan natin yung mga naunang verse dito sa chapter 11, sa verse 8. Basahin pa natin. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana, at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Mababasa pa natin yung kabuuang detalye ng kwentong ito sa Genesis chapter 12. So si Abraham po, nang tawagin ng Diyos, sinabihan siya na magpunta sa isang lupain or magpunta sa isang lugar, pero hindi niya alam or wala siyang ideya sa kanyang pupuntahan. Not knowing where he was going. Marahil sinasabi sa kanya ng Diyos, iwanan mo Abraham yung lugar na kinalakihan mo. Or sinasabi sa kanya na iwanan niya yung pamilya at mga taong matagal na niyang nakasama at pumunta siya sa isang lugar kung saan pagpapalain siya ng Diyos. Walang masyadong detalye, no? Pero pwedeng along the way, sa paglalakbay ni Abraham, saka lang sinasabi ng Diyos yung direksyon na tatahakin niya. Makikita natin tama naman yung landas na tinravel or tinahak nila papunta sa lupang ipinangako sa kanya. Mula sa lupain ng kanyang ama, umalis sila sa Haran. Dumaan sila sa Shechem, sa More, dumaan sila sa lupain ng mga Kananeo, sa Negev, at napadaan sila sa Egypt. Lahat yun, direksyon papunta sa lupain ng Kanaan. So, sa umpisa pa lang, nung tinawag pa lang si Abraham, tinesting na yung pananampalataya niya. At habang sumusunod siya sa Diyos, tumutuloy-tuloy din na sinusubok yung faith ni Abraham. Minsan sa atin din po, ganun din. Sinusubok din ng tuloy-tuloy yung ating pananampalataya. Kung paanong sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, maaring sa atin ay ganun din po. Sinusubok din ng Diyos ang ating pananampalataya. At pagkaminsan nga po, tuloy-tuloy yung pag-test sa ating faith. Sa kwento nga pong ito ni Abraham, sa ibang pagkakataon matapos nito, sa Genesis chapter 18, muling sinubok yung pananampalataya ni Abraham. Dito, tinawag pa lang, nung tawagin siya, tinest na yung kanyang faith. Makalipas yung kwentong ito, sa chapter 18 ng Genesis, mababasa natin doon, muling sinubok yung faith ni Abraham sa pamamagitan ng babalitaan siya ng Diyos na magkakaanak sila ni Sarah. So ano yung test doon? Kasi matetest ulit yung faith ni Abraham. Yung test doon ay matanda na siya. Matanda na si Abraham at yung kanyang asawa na si Sarah, lipas na din sa panahon para magkaanak. So yun yung testing of faith doon. Then, nung nagkaanak na sila, sa chapter 22 ng Genesis naman, mababasa natin doon, sinubok muli yung pananampalataya ni Abraham. Sinabi sa kanya ng Diyos, Abraham, ihandog mo yung kaisa-isa mong anak. Basahin po natin yung binabanggit ko po sa Genesis chapter 22 sa verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, so makikita natin, sa simula pa lang ng pagkatawag sa kanya, tinest na yung kanyang pananampalataya. Tapos, pinangakuan siya na magkakaanak kahit physically, mukhang imposible na. Then, nung nagkaanak sila, tinest ulit. Sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. So, dito, God tested Abraham. Yung ipinangako sa kanya ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lipi, yung pagmumulan ng lahi niya, na magiging sindami ng bituin, na magiging sindami ng buhangin, yung kaisa-isa niyang anak, kukunin pa sa kanya. Yung kaisa-isa niyang anak, kukunin sa kanya, hindi pa sa magandang paraan. Or masasabi natin kung walang faith si Abraham, kukunin sa kanya, yung kanyang anak na si Isaac sa hindi katanggap-tanggap na paraan. Sa verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So, ang instruction kay Abraham, offer him there
as a burnt offering. Ialay sa bundok bilang handog na susunugin. Yung kaisa-isa niyang anak, yung minamahal niyang anak, ialay bilang handog na susunugin. So, hindi lang simpleng paghahandog, kundi burnt offering sa bundok. So, God test Abraham's faith to the fullest. So, nagtuloy-tuloy, no? Grabing testing of faith ito eh. Madalas, kapag binabasa ko po ang kwento or part ng story nito ni Abraham, hindi ko agad-agad at masyadong ramdam yung bigat ng sakripisyo dito ni Abraham. Unless until siguro tayo po ay malagay sa sitwasyon ni Abraham. Doon maintindihan natin yung grabe pala or matinding testing of faith dito. Or hindi man tayo malagay sa literal na talagang katulad niyan, pero yung maranasan natin, halimbawa yung minamahal nating trabaho or hanap buhay, kaya ba nating i-give up yon? No, so doon natin matitimbang no, na matindi palang test of faith ito. Kung hindi man sa literal na katulad talaga nito, yung pagsubok sa ating pananampalataya, halimbawa, yung minamahal nating hanap buhay, kung ang kalooban ng Diyos ay i-give up natin, kaya natin yon. Or kung yung asawa natin, no? O kaya yung mga mahal natin, kung sino man na mahal natin sa buhay, kaya ba nating magsakripisyo alang-alang sa pagsunod sa Diyos? Siguro kung tayo, or malamang kung ako, no, ang ititest ng ganyan kay Abraham, panigurado, babagsak po ako eh. Pero si Abraham, willing siya na ialay, willing siya na sunugin yung kaisa-isa at minamahal niyang anak. Ano yung lesson na nakikita natin dito? Maaring tayo po, tulad ni Abraham, ay dumating yung pagkakataon na dumaan tayo sa matinding pagsubok sa ating pananampalataya. So, tingnan natin at matuto tayo sa nangyari kay Abraham, kung paano siya naging matibay sa pagtitiwala sa Diyos. At kung paano niya tinumbasan ng pagsunod yung pagsubok sa kanya ng Diyos. Na maging ganun din po tayo. Ang matutunan nating sumunod sa Diyos sa pinakamahirap na pagsubok. Yung matutunan nating sumunod sa Diyos sa pinakamahirap na utos para sa atin ng Diyos. Na dahil sa ating pananampalataya ay masunod or magawa natin ang kalooban ng Diyos. So, ibang level po ng faith at obedience ni Abraham. Yung makikita natin dito. Sinabihan siya na magpunta sa isang lugar kahit wala siyang ideya, pero sumunod siya sa Diyos. Sinabihan siya na ialay at sunugin yung kaisa-isa at minamahal niyang anak. Willing siya. Kung tayo kaya, sabihan tayo ng Diyos, susunod kaya tayo? Willing kaya tayong magsakripisyo? Tinuturuan po tayo sa pamamagitan ng kwento ni Abraham na kung tayo po ay tunay na mga mananampalataya, ay kailangang sabayan o kaya magkaroon ng bunga ng pagsunod yung ating pananampalataya sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, pagpapahayag ng ating lubos na pananampalataya at ng ating pag-ibig sa Diyos. Ang kwento ni Abraham ay isang totoo at magandang kwento tungkol sa pananampalataya at pagtamo ng kaligtasan. At nais ko pang bigyan pansin natin ito. Na kung paano ginamit ng Diyos yung kwento tungkol kay Abraham ay posible din po na gamitin ka at gamitin tayo ng Diyos para gumawa siya ng magandang kwento tungkol sa pananampalataya at pagtamo ng kaligtasan sa ikatatanyag ng pangalan ng Diyos. Kung si Abraham po sa simula ng kanyang pagtawag sa kanya ng Diyos ay hindi siya nanampalataya tapos hindi siya sumunod, hindi sana natin nababasa yung tungkol sa magandang kwento ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Pwedeng ibang tao o ibang karakter yung binabasa natin ngayon. Pero si Abraham po, yung ginamit ng Diyos. At nagpagamit si Abraham. Sumampalataya siya
at sumunod. At nagkaroon nga tayo ng magandang kwento na binabasa or magandang istorya na nagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon para tayo po ay manampalataya at palaguin naman yung ating pananampalataya. Na tayo po ay lumago sa pagtitiwala na nagbubunga ng pagsunod natin sa Diyos. At ang magandang istoryang ito ni Abraham, kapag binasa natin ng maigi, hindi lang talaga or hindi lang ito kwento o hindi lang ito balita tungkol kay Abraham or kay Isaac, kundi tungkol ito sa istorya ng Ebanghelyo. Madalas ko na pong nabanggit sa mga nakaraan or luma nating aralin yung tungkol sa foreshadowing Jesus o yung buhay ng mga character sa Old Testament ay ang inihahayag nun ay si Jesus. So sa kwentong ito, si Isaac, kaisa-isang anak at minamahal na anak ni Abraham. Ang tinuturo sa atin yan ay si Jesus at kwento tungkol sa Ebanghelyo ni Jesus. Kaya mga kapatid, masasabi din natin na noon pa man po sa Old Testament, nagkaroon ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagtanggap sa Ebanghelyo na ipinahayag sa kanila. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, basahin natin ito. Galatians 3, chapter 3, verse 8. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man sa naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang Ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. So noon pa man, ipinahayag na sa kanila ang Ebanghelyo. Ayon sa talatang ito, aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang Ebanghelyo. Or sa ibang pananalita na may kaparehong diwa, God preached the gospel. So yung kwento ni Abraham na ating pinag-aaralan, particular dito sa pag-alay niya sa kanyang anak na si Isaac, ang makikita natin doon ay si Jesus. Basahin po natin muli yung Hebreo 11 verse 17. Sa pamamagitan ng pananampalataya nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong bugtong na anak. Para mas makita pa natin si Jesus. Yung kaisa-isa at minamahal na anak ni Abraham, sa pag-akyat nila sa bundok, yung iaalay na si Isaac, pasan-pasan ni Isaac yung kahoy na gagamitin sa kanya para ialay at sunugin siya. At kung titingnan pa natin ang naging sitwasyon noon sa verse 19, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao at sa matalinghagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. Naniniwala si Abraham na kayang bumuhay ng patay ang Diyos. At sa patalinghagang pangungusap, yung siya'y muli niyang tinanggap sa yung naka-highlight sa ibang salin na ibalik sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Meaning po, sa matalinghaga ding pangungusap, naniniwala si Abraham na patay ni si Isaac at kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Kaya nakikita natin yung willingness niya na isakripisyo si Isaac. Kasi sa matalinghagang pangungusap, naniniwala si Abraham na patay ni si Isaac at kayang buhay ng Diyos si Isaac. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhay ng Diyos ang isang tao. Bakit natin tinitingnan ito? Sa paniniwala ni Abraham, simula ng unang araw na utusan siya ng Diyos na iaalay niya si Isaac, itinuring na ni Abraham na patay na si Isaac. Sa day 1 pa lang, ilang araw ba yung naging paglalakbay nila patungo sa bundok? Again, tingnan niya ang ihahayag nito sa atin kung sino. Ilang araw po yung naging paglalakbay nila patungo sa bundok. At tingnan natin yung mga details sa kwento na yan. Then pansinin po ninyo, nare-reveal si Jesus. So ilang araw yung paglalakbay nila, papunta dun sa bundok, 3 araw. Ibig sabihin, sa pagtalima ni Abraham sa Diyos, patay na si Isaac mula sa unang araw. Hanggang sa nakarating sila sa bundok sa 3 araw. Ang thinking po or belief ni Abraham, patay na si Isaac,
Ito yung journey nila going sa bundok sa Genesis 22 dito sa verse 4. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, sa day 1, inutusan si Abraham ng Diyos, "O Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac doon sa bundok." So from day 1, nakarating sila doon sa dakong kanilang pupuntahan sa ikatlong araw ng kanilang paglalakbay. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. 3 araw na paglalakbay. Again, sa unang araw pa lang, sa patalinghagang pangungusap, sa isip or paniniwala ni Abraham, patay na si Isaac. At sa ikatlong araw, on the third day, yung nabasa natin kanina, muli niyang tinanggap si Isaac. Dito sa Hebreo 11, sa verse 19, siya'y muli niyang tinanggap sa ikatlong araw na ito. So sa matalinghagang pananalita, sa ikatlong araw, nag-resurrect si Isaac. Kaya sa RTPB nga po, yung may highlight na ito, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay on the third day. So paano natin makikita si Jesus kay Isaac? Si Isaac, bugtong na minamahal na anak ni Abraham. Ihandog sana pero hindi natuloy. Dahil yung tunay na naialay at naihandog ay yung bugtong at minamahal at kaisa-isang anak ng Diyos, si Jesus. So si Isaac ay sa matalinghaga o paniniwala ni Abraham namatay at naibalik mula sa mga patay. Si Jesus physically at literally namatay at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay muli para sa kapatawaran at katubusan ng ating mga kasalanan, para sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. So, yung gospel na ipinahayag noon kay Abraham, nabasa natin kanina sa sulat ni Apostle Paul sa Galatians 3 sa verse 8, yung gospel na ipinahayag noon kay Abraham, hindi lang basta ipinahayag sa kanya, kundi naranasan mismo ni Abraham. Na-experience niya yung isang magandang kwento ng handang pagsasakripisyo ng isang ama na yung para sa kanyang anak. Naramdaman ni Abraham kung paano yung ating amang Diyos ay isinakripisyo yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. So yung ipinahayag sa kanyang ebanghelyo, hindi lang ipinahayag sa kanya, kundi na-experience niya, naranasan mismo ni Abraham. Ito yung magandang balita ng kaligtasan ng Diyos. At ginamit ng Diyos si Abraham, yung pananampalataya at pagsunod ni Abraham, ginamit ng Diyos para maitanyag ang Diyos sa pamamagitan ng naging buhay, pananampalataya at pagsunod ni Abraham. Ginamit na kasangkapan ng Diyos ang istorya ni Abraham para maipahayag sa mga tao ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Di ba nakikita natin sa kwento niya si Christ? Nakikita natin si Jesus sa story ni Abraham? So, nakikita ba ng ibang tao sa kwento ng buhay natin si Jesus? Yun yung challenge sa atin eh. Kay Abraham, sa bahagi ng kwento ni Abraham, nare-reveal si Jesus. Sa buhay natin, sa kwento ng buhay natin, nakikita rin ba si Jesus? Kung paanong ginamit na instrumento ng Diyos si Abraham, posible din po na ganun din sa buhay mo. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, sa pamamagitan ng iyong pagsunod, ay gamitin tayo ng Diyos upang maitanghal ang pangalan niya. Posible din po na gagamitin tayo ng Diyos upang maipahayag ang ebanghelyo ni Jesus. Sa ating pananampalataya at pagsunod, maaaring gamitin tayo ng Diyos para gumawa siya ng isang magandang kwento tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagtamo ng kaligtasan, tungkol sa kapahayagan ng ebanghelyo, at sa ikatatanyag ng pangalan ng Diyos. So, matapos naman nariwa sa atin yung pananampalataya at pagsunod sa Diyos ni Abraham, ano yung iniiwang mensahe o aplikasyon nito para sa atin? May 3 suggestions po or 3 iniiwan ng kaisipan sa atin na dapat nating pagbulayan or pag-isipan bilang mga mananampalataya. Number 1, asahang susubukin ang ating pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, asahan na natin. Expect na natin
na yung taglay nating pananampalataya ay masusubok. At may benefit po yan. Kung nalalaman nating susubukin yung ating pananampalataya, may benepisyo po yan. Sabi nga po sa sulat ni Santiago dito sa James chapter 1 sa verse 3, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Knowing that the testing of your faith nagbubunga o produces endurance. Nagbubunga ng pagtitiis. So, asahang susubukin ang ating pananampalataya. Dadaan tayo sa proseso. Susubukin, ititest ang ating pananampalataya. Asahan po yan. At yung pagsubok sa ating pananampalataya ay dapat pong tumbasan natin ng pagsunod sa Diyos. Ito yung ikalawang kaisipan, ihanda ang sarili sa pagsunod sa Diyos bilang mga mananampalataya. Prepare yourselves. Ihanda natin ang ating sarili sa pagsunod sa Diyos. Kung mala Abraham yung pagsubok sa pananampalataya sa atin, ihanda natin yung ating sarili na maging mala Abraham din po yung ating pagsunod sa Diyos. Basahin natin yung verse 17 sa Hebreo 11. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Abraham offered Isaac. Grabe, no? Matindi yung test. Grabe yung test na ginawa sa kay Abraham. Pero ito tingnan din natin. Grabe din or matindi din yung pagsunod ni Abraham. Yung kaisa-isa niyang anak. Yung minamahal niyang anak. Willing si Abraham na sundin ang Diyos. Willing siya ni ihandog ang kanyang bugtong na anak. So again, ang question, tayo po kaya. Ano kaya ang nais ng Diyos para sa atin? Alamin natin, tutuklasin natin yon. Magkaroon tayo ng pribadong pakikipag-usap palagi sa Diyos. Ano kaya ang nais ng Diyos sa atin ngayon? Makipag-usap, no? Tuklasin, alamin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Na anuman yung nais niyang puntahan natin, na anuman yung nais niyang i-give up natin or ihandog natin, ay maging handa po tayo sa pagsunod. Kung may mga plano tayo, kung may mga gagawin tayo, or kung may mga pupuntahan tayo, o kaya may mga decisions tayong gagawin, ihanda ang sarili sa pagsunod sa Diyos. So, maaring tinitest po yung pananampalataya natin. So, ang tanong, bago tayo pumili, bago tayo mag-decide, ang tanong ay, iyan ba ang kalooban ng Diyos? At kapag nalaman natin kung ano ang kanyang kalooban para sa atin, ihanda ang sarili sa pagsunod sa Diyos. At number 3, bilang mga mananampalataya, itanyag ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Itanyag, ibig sabihin, ang makilala ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Tulad ni Abraham at ng marami pang pangalan na nasa aklat ng Hebreo, lalo dyan sa chapter 11. Sasampalataya tayo sa Diyos, susunod tayo sa Kanya, at mangyayari sa ating buhay ang magandang kwento ng pagliligtas ng Diyos. Mangyayari yan hindi para maitanyag yung pangalan natin, kundi para magningning, para maitanyag, para maitaas ang pangalan ng Diyos sa ating buhay. So, sasampalataya tayo at susunod tayo sa Diyos at mangyayari sa atin yung magandang kwento ng pagliligtas ng Diyos para maitaas ang pangalan ng Diyos sa ating buhay. So sa ating buhay, para kaluguran tayo ng Diyos, sumampalataya tayo sa Kanya at hayaan nating kumilos ang Diyos sa ating buhay. Na maranasan natin yung magandang kwento ng pagliligtas. Na maranasan natin yung pagsasakripisyo niya para sa atin upang maitanghal at ang mabigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos. So, naisin natin na makilala ng maraming tao sa paligid natin, marinig ng maraming tao sa paligid natin ang pangalan ng Diyos at mabalitaan nila na ang ating Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Na tayo po ay iniligtas at patuloy na inililigtas ng Diyos bilang mga nananampalataya at sumusunod sa Diyos. Ito pong number 3
ay hindi po mangyayari sa bawat isa sa atin kung hindi tayo sasampalataya at kung hindi susubukin yung ating pananampalataya at kung hindi tayo susunod sa ating Diyos. So, bilang mga mananampalataya, asahang susubukin ang ating pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, ihanda ang sarili sa pagsunod sa Diyos. At number 3, itanyag ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Na makilala ang Diyos sa ating buhay. Bilang mga mananampalataya na magningning ang Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. At kung sakali man po na ikaw ngayon kapatid ay dumadanas ng pagsubok sa iyong pananampalataya na tila po sinusubok ang iyong pananampalataya, hayaan mo lang. Magtiwala ka sa Diyos na sa pananampalataya mo at pagsunod mo ay maitanyag ang pangalan ng Diyos, na sa pananampalataya at pagsunod mo maipahayag ang ebanghelyo o maipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Sa takbo po ng kwento ng buhay mo kapatid, sa pagsubok sa iyong pananampalataya ay manatili kang nananampalataya at sumusunod sa Diyos nang mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at kalugdan ka po ng ating Diyos. At tulad ng kwento o story ng buhay ng mga mananampalataya na nakatala sa Hebreo chapter 11, magsilbing inspirasyon din po o kapulutan ng aral para sa iba ang uri ng buhay pananampalataya na ipinapamuhay mo ngayon. Kapit lang, kapatid, manatili po tayo sa pananampalataya sa ating Diyos. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos para sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin at luwalhatiin natin ang Panginoon.